Naibsan po ang matinding pagbaha sa Maynila. Binuksan na ang isa sa 3 floodgate sa bahagi ng Manila Bay. Ang detalye sa report ni Bernard Ferrer. Formal nang binuksan ng mga otoridad ang floodgate malapit sa Manila Yacht Club sa kabaan ng Ross Boulevard. Bilang bahagi ng hakbang upang maibsan ang matinding pagbaha sa lungsod ng Maynila, lalo na sa mga lugar ng TM Calao, Padre Faura at Taft Avenue tuwing malakas ang ulan. Isa lamang ito sa 3 floodgates sa bahagi ng Manila Bay na dumadaan sa Sewerage Treatment Plant o STP. Layunin nito na linisin muna ang tubig bago ito lumabas ng Manila Bay. Hindi kaya yung ng STP, yung volume ng tubig na dumadating, kaya po nagkakaroon ng imbudo na iipon muna sa mga karsada bago mailabas. Kaya nga po natin to binuksan ngayon para lang mapalabas muna during rainy season yung tubig. Naglagay na rin ng trash trap sa naturang floodgate upang masala at mahiwalay ang mga basura na maaaring sumama sa agos ng tubig papuntang Manila Bay. Hopefully, mabawasan na yung stagnant water somewhere in the east going to the west. Humupa agad yung tubig ulan, the very least, prevent to damage to properties and safety of our students at yung mga mamamayan. Sa oras na hindi pa rin ito sumapat, nakahanda ang Metropolitan Manila Development Authority MMDA na buksan ang isa pang outfall sa bahagi ng Remedios. Umaasa ang pamalang lungsod ng Maynila na magdagdagan pa ng Department of Environment and Natural Resources o DNR ang mga proyekto para sa Sewerage Treatment Plant bilang pagtalima sa Writ of Continuing Mandamus na nag-uutos na dapat linisin muna ang tubig bago dumiretso sa Manila Bay. Plano rin ng Manila LGU na itaas ang multa sa mga residente na illegal na nagtatapon ng basura kung saan-saan. Sa kasalukuyan, nagiging normal na ang koleksyon ng basura sa lungsod. Samantala, nag-inspeksyon din ng MMDA sa drainage system sa bahagi ng MRT-7 Batasan Station dahil sa nararanasang pagbaha tuwing ulan. Mayroong 71 pumping stations ang MMDA sa buong Metro Manila. 6 sa mga itong natapos ng isailalim sa rehabilitasyon. 20 pumping stations pa ang kasalukuyang isinasailalim sa rehabilitasyon, habang 4 naman ang ginagawa pa lamang. Patuloy naman binabalangkas ang Comprehensive Drainage Master Plan para sa Metro Manila, habang ilang lungsod ay may sinisimulang sariling Drainage Master Plan na rin. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.